Bakit natin dapat pagtiwalaan yung ating Diyos ng buong buo? Walang reservation. Ibig sabihin, Lord, I will trust you. Ano yung mga kadahilanan po? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So sasagutin po natin yung tanong na bakit natin dapat pagtiwalaan yung Diyos ng buong buo. Na yung topic po natin ngayon ay cosmological argument. Nasa letter C na po tayo ng A to Z. Seminary edition natin, cosmological argument. Now, marami pong mga argumento na nagpapatunay na merong Diyos. Kapag philosophical kang mag-isip, minsan yung mga philosophical mag-isip ng mga Christians, ginagamit tong argument na to, tinatawag tong cosmological from the word cosmos o yung world, universe. So ano yung argumento na to? An argument for the existence of God based on the observation that, since every known thing in the universe has a cause, the universe itself must also have a cause. Yung mundo natin, yung universe, may pinagmulan at walang ibang pwedeng pagmulan ng mundo kundi ang Diyos, which can only be God. Bakit importante sa atin yung pananampalataya na may Diyos? Well, ganito po kasimple yan. Tayo po ay Kristiyano. Lahat po ng yung kabuuan ng pagkatao natin, identity natin, belief natin, nakadepende po yun sa existence ng Diyos. Kaya para po sa marami, napaka-importante na kaya mong i-argue na meron talagang Diyos. At yung ibang mga philosophical mag-isip, cosmological argument yung ginagamit, kagaya nila Thomas Aquinas. At ito naman pong kalam cosmological argument. Ito ay argumento ni William Lane Craig. Bakit ito importante? Kasi ibibigay mo once you believe in God, you will give all to Him. You will give all your life to Him. Kaya dapat alam mo na meron talagang Diyos. Kasi kung walang Diyos, tapos ibibigay mo yung buhay mo, buong buhay mo sa wala naman pala, hindi pala nag-e-exist, para sa iba, parang sayang, no? Kaya napakalaga ng argument for the existence of God. Dapat alam mo kung sino yung Diyos. Alam mo na merong Diyos na pag-aalayan mo ng buhay. Now, yung kalam cosmological argument, ito ay argumento for the existence of God, na meron talagang Diyos. Ito po yung logic niya. Number 1, everything that begins to exist has a cause. So, lahat ng bagay na naririyan, may pinagmulan. The universe began to exist. Yung universe, nagsimulang mag-exist. Nagsimulang umiral. Therefore, ito yung conclusion, the universe has a cause. Yung universe natin may pinagmulan. Sabi naman ng iba, wala daw pinagmulan yung universe, yung mga naniniwala sa Diyos. Sabi naman ng iba, nagmula lang yan sa isang pagsabog. Sabi naman ng iba, nandiyan na yan forever, since forever, no? So tayo, mga naniniwala sa Diyos, we believe that there was a time na walang universe. Nilikha ng Diyos yung universe out of nothing. Sabi naman ng iba, nothing created everything. Mas maniniwala ako sa Diyos na naglumikha ng lahat ng bagay. Now, sabi po sa Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naririyan. Kaya po yung una nating teaching ngayong araw, God exists outside of time, space, and matter. Yung Diyos natin, nag-e-exist na, wala pa yung time, space, and matter. Wala pa yung universe. Wala pang kahit ano. Wala pang time, kahit panahon, wala pa nun. Nandun na yung Diyos. At the beginning point in time, God created time, space, and matter. God created the universe. So, ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundo nakadepende sa Diyos. Walang umiiral, walang nag-e-exist na hindi nakadepende sa Diyos. All things hold together in Christ. Kaya yung Diyos natin, eternal God. Bakit eternal? Kasi hindi siya sakop ng time. Ang Diyos ang lumikha sa time. Ang Diyos ang lumikha sa panahon. So, God exists outside of time, space, and matter. Ganun kamakapangyarihan ng Diyos. Nasa labas siya ng time. Hindi siya sakop ng panahon. Na yung Diyos may past, present, future. Hindi. God created time itself. God created space. God created matter. God created everything. And there was a time when there was no time. No,
May time na walang time. Ang meron lang yung eternal God. Point number 2, God is the source of all existence. Dito po sa Nehemiah chapter 9 verse 6, sabi dito, "You alone are the Lord," sabi ni Nehemiah. "You made the heavens, even the highest heavens, and all their starry host, the earth and all that is on it, the seas and all that is in them. You give life to everything, and the multitudes of heaven worship you." Kaya karapat dapat hambahin ng Diyos kasi lahat ng existence, lahat ng naririyan, visible and invisible, galing lahat yun sa Diyos. At lahat ng existence, nakadepende sa Diyos. Lahat ng bagay, universe, mga araw, bituin, nakadepende sa Diyos. Ibig sabihin, in just one snap of God, pwedeng mag-collapse ang lahat kung gugustuhin ng Diyos. Because God created everything. And God is the source of all existence. Pangatlo po, God is an all-powerful and eternal God. Yung Diyos, siya yung makapangyarihan sapagkat ang Diyos ang lumikha ng lahat, nangangahulugan din na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At siya yung eternal God. Ibig sabihin ng eternal, siya yung hindi sakop ng past, present, future. He is outside of time. He created all things, even time, space, and matter. At yung Diyos yung pinakamakapangyarihan sa lahat, wala nang mas makapangyarihan pa sa Diyos. He is the cause of everything, and He caused everything to exist. Kaya po yan po yung Kalam cosmological argument. Yung logic po na yan. Pwede niyo pong aralin ng mas malalim pa yan. No? Now, sabi po rito sa Colossians chapter 1 verse 16, "For in Him all things were created." Patungkol po ito sa Panginoong Jesucristo. "Things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him." Ibig sabihin, walang nag-exist outside of God. God created all things, and all things depend on God. Yan po ang kadahilanan kung bakit pwede tayong magtiwala sa Diyos. Dahil sa ating Diyos, walang imposible. He sustains all things. Yung mga bituin, nararayan yan because God is sustaining all the stars, all the galaxies, the sun, the moon, and everything that there is. They are being sustained by God. Ibig sabihin, pag sinabi ng Diyos, in just one stop, pahintuin lahat hihinto. Pati pag-ikot ng mundo. Kahit yung yung revolution, yung pag-ikot ng mundo sa araw, at pag-rotate ng Earth sa sarili niyang axis. Kaya niyang pahintuin lahat. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. Kaya pwede talaga tayo magtiwala sa ating Diyos. Ngayon, pag binigyan natin ng application yan, napakatindi. Ibig sabihin, pwede mo pagtiwalaan yung Diyos ng buong buo. Since He created all things, and all things depend on God. Isa pa pong nakakatuwa, sabi sa Psalm chapter 8, verse 3 and 4. Sabi ng psalmist, "When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place." Ngayon, kitang-kita kayong mga stars dito sa location ko, Lord, kayong naglagay sa mga stars and galaxies sa posisyon nila ngayon. Napakalaki ng space, ng universe. Sabi ng psalmist, "What is man that you are mindful of him?" Sa lawak ng creation, sa dami ng creatures, Lord, naiisip mo pa ako? Naaalala mo pa ako? Mahalaga pa ako para sa'yo? "What is man that you are mindful of him? The son of man that you care for him?" Tapos pinagmamalasakitan mo pa ako? To the point of sending your son, the Lord Jesus Christ, to die on the cross because you love me, you care for me? Di ba? Parang wow! Lord, you created all things, the vastness of the universe, and yet you care for me. Thank you. I praise you and I honor you. Application number 1. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at nagmamalasakit siya sa atin, wait for God's perfect timing. Isipin niyo po, maraming mga tao na naniniwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, who created all things, who created the universe, and yet pinangungunahan ng Diyos
Isipin niyo ba yan, no? Napakaliliit na lang nating mga creature, pinapangunahan pa natin yung creator of all things. Ang Diyos merong sariling timing, merong sariling timeline. Hindi natin pwedeng pangunahan. May mga itinakda ang Diyos according to His own wisdom. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. Minsan, nakagawa tayo ng kasalanan kasi gusto nating pangunahan ng Diyos. Minamadali natin ng Diyos. Kahit na sa maling paraan, kahit na may mga activities tayo, kahit sa pag-aasawa, minamadali natin, nakagawa tuloy tayo ng mga pagkakamali. So, hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos sa mga desisyon natin sa buhay, sa relasyon, sa pagpili ng karir. Kasi may timing ang Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. He sustains all things. He created all things. Pati yung time, He is outside of time. He sees the future. Alam niya yung hinaharap natin. At ang Diyos ang nagtatakda ng timing. Sarili niyang timing. We have to wait on God. Huwag natin siyang pangunahan. Salip, patuloy lang tayo magtiwala sa Kanya. Point number 2. Present your request to God. Sabi po rito sa Philippians, do not be anxious about anything. Huwag kayong mabalisa patungkol sa anumang bagay. Ba't ka mababalisa sa kahit anong bagay? Merong Diyos na lumikha ng buong universe. Siya yung Diyos Ama nating nasa langit. Bakit ka mababalisa sa maliliit na bagay? Kaya sabi ni Apostol Pablo, sa halip, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan. Present your request to God. Kaya mga kapatid, kung ano man ang mga request, kahilingan natin, mga problema, pagsubok natin sa buhay na pinag-aalala natin, imbis na sayangin natin yung oras natin sa pag-aalala, why not i-present natin sa Diyos? Lord, ilalatag ko po yung sitwasyon ko sa buhay. Ito po, yan. Kayo pong bahala dyan. Nagtitiwala po ako sa inyo. Present your request to God. Meron tayong privilege dahil sa Panginoong Jesucristo, no? Nakakalapit tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. The one who is all-powerful, eternal God who created all things. We can present our request to God. Isipin niyo po yung ganung katinding privilege na meron tayo. You can present your request to God. Pwede kang magsulat ng prayer list mo, ilatag mo sa Panginoon. At yung Diyos na yun, nagmamalasakit sa atin. Kahit na ang lawak-lawak ng creation, tinitingnan kanya na may pag-ibig at may pagmamalasakit siya sa atin. You can present your request to God at pakikinggan tayo ng Diyos. Point number 3, trust God with all your heart. Yung cosmological argument, it's an argument for the existence of God. Pero tayo, kahit na wala tayong mga argumentong alam patungkol sa existence of God, we just have to put our faith in Christ, who is the final revelation of God. Kasi ako po, naniniwala ako sa Diyos because Jesus revealed who God is. The Word, God became flesh. Kaya po ako nananampalataya sa Panginoong Jesucristo kasi siya yung nag-reveal ng Diyos sa atin. Now, pwede nating pagtiwalaan yung Diyos with all of our hearts, ng buong-buong puso, without reservation. Kaya kahit ano pong pinagdadaan nating problema, imbis na alalahanin natin yon at bagabagin ng ating mga sarili, magtiwala tayo sa Diyos ng buong puso. Para po sa ating discussion, why should we trust God without reservation? Bakit dapat natin pagtiwalaan ng Diyos nang walang reservation? Sa tao kasi, minsan pag nagtiwala tayo, may reservation tayo. Nag-iisip tayo na, ay baka naman hindi niya gawin. Ay baka naman hindi niya ituloy. Ay baka naman umatras siya. May reservation tayo sa tao. Pero sa Diyos, wala dapat reservation. Once na nagtiwala ka sa Diyos, Lord, I know you are all-powerful. Hindi ka aatras sa iyong mga pangako. Pag sinabi mo, gagawin mo. I put my trust in you with all of my heart. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, you are my eternal and all-powerful God. You are beyond time, space, and matter. You created the vastness of the universe, and yet you care for a small creature like me. Thank you for being the source of all life and for holding everything in your hands. Help me to trust your perfect timing, even when I don't understand. Teach me to bring my needs before you with confidence, knowing that you hear me.
Strengthen my heart to wait patiently and to trust you fully. Fill me with peace, knowing that you are in control. I surrender my worries and plans to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. And gusto ko pong batiin rin si Sister Divine ng happy birthday sa iyo kapatid. And happy anniversary kay Brother Rolando and Sister Hilda ng Tacloban. Na-celebrate po kami sa inyo. Now, kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.